Ay, ito pula ay homemade, organic na iniimbak namin para po sa darating na winter. Hello guys, this is Inday Janet, ang ambisyosang YouTuber na Inday ng Turkey. Ngayon pumunta ako sa market sa Ayos Beer kasi may promosyon ng kilo ng kamatis. So gagawa tayo ng preserve na kamatis kasi may dala akong ayan, basket. Ang uri ng kamatis ay pwede mong ma-preserve. Yung special na kamatis natin ang tawag nilang angkom. Yun po ang ginagamit namin pang preserve ng tomato. Pero ngayon ang gagawin ko is tomato na may pepper kasi ginagamit namin yun sa menemen or pagluluto ng itlog. So nakagawa na kasi ako ng pure na tomato. So ang gagawin ko ngayon is tomato with pepper. So yan sa kabila po ang mini grocery center na pupuntahan natin at bibili tayo ng kamatis. Tatawid tayo dito sa daan. So dyan ako pumunta sa may Ayos Beer. Harja-harja business. Ito sa mga malalaking chain markets dito sa Turkey ang Ayos Beer. So dito tayo bibili kasi may mga promosyon sila palagi dito every week. Ito po ay isang mini center or grocery na binibilhan ng mga karamihan ng tao na ito po ay affordable prices. So dito tayo papasok. Sa kanilang maraming pintuan. So yan po, dito po yung vegetable area. So ayan, titingnan natin kung anong pwede nating mabili. Ayan, mga fruit, strawberry, andyan marami. Wala nang kamatis, naubos na. So, ang kamatis na hinahanap ko po pala ay korteng oblong. Ang tawag nila dito ay angkom. Ito po. Tapos na, maghanap na lang ako sa ibang Ayos Beer na outlet kung meron pa silang kamatis na angkom. Kamatis dito sa Migros lang pala, ang promosyon ay almost 8 lira. So ayan, itong kamatis na dapat yung ginagawa for conserve. Ayan, hindi ako dyan. May nabili na ako doon. Tapos bibili pa ako uli. Kailangan ko 10 kilo nito para sa 2 kilong pepper. Bakit nga ba ito ang napipiling o ito po ang laging ginagamit namin sa mag-preserve ka ng kamatis? Kasi po, yung oblong na itlog, yung oblong size na kamatis ay hindi po siya matubig. Ayan, meaty siya kung baga. Kesa sa mga bilog na kamatis. Lahat. O, mahigit 7 kilo ito siya. Tapos, may nagawa naman na ako dito. Pero, 8 lang. Yan, kamatis din yan. Kulang yan sa amin sa buong winter. Kasi kailangan namin ng 25 kilo per year na kamatis. So, maganda ito talaga kasi pulang-pula ang gawa niya ganito. Ganyan. Yan, isang ganito is 1 kilo. At saka naglalas ito ng 5-6 years. Pero hindi naman ito maabot sa amin ng ganun katagal kasi nauubos namin siya talaga. So, hindi ko pa ito gawin agad-agad kasi magtrabaho pa ako ng alas 4. Hiningal ako kasi natake kasi ako ng asma. So, either mamayang gabi or bukas ko na siya gagawin. Papakita ko sa inyo sa susunod na video nito. So, mga kasangkap na gagamitin natin ay ang takip ng garapon. Yung takip na garapon na kailangan gamitin mo dito ay bago. Ito po ang mga garapon. Either kahit anong size siya, ang garapon po ay isang size lang ang bunganga at ang takip niya kahit any brand pareho lang din. So ilalagay natin din sa dishwasher ang mga bote na yan. Kailangang mainit po siya ma-sterilize. Kung wala po kayong dishwasher sa inyong mga bahay, pwede niyo pong pakuluan niya na mainit na tubig sa malaki yung mga kaldero. Yung mga bote na po yan ay made for yan na hindi mabasag. So make sure na ang lid or bunganga ng inyong mga bote ay walang basag para hindi po siya mag-leak at hindi po madali mapanis. So ito na yung ating kamatis, ang ating bell pepper na matamis at ang ating bilog na kamatis. Bakit may bilog na kamatis? Ang bilog na kamatis ang nagbibigay lasa sa inyong konserve or itong kamatis na hugasan nyo muna hugis itlog. So ayan, huhugasan natin ang kamatis ng maigi isa-isa. So sige, dahil ako po ay medyo mayaman at nag-hire ako ng foreigner na tagahugas at siya po ang naghugas na yan lahat, ang tatay ni Asia. So, dahil siya po ang naghugas, siya din naman ang maghihiwa niyan. Kasi gusto ko siyang gumawa na niyan kasi kahit size na paghiwa,
pareho talaga ang kanilang mga size. Matyaga po talaga ang tatay ni Asya na gumawa ng mga ganitong bagay. So ayan, hiniwa-hiwa niya na malaking at ilagay niya sa malaking kawa. So ito naman ang inumpisahan ko, yung pepper. Ayan, sinislice siya ng maliit at yan po, ipaghalo nyo po ang 8 kilong kamatis at 1.5 kilong kamatis na bilog sa 8 kilong kamatis na hugis itlog. So ito hinihiwa ni sir ng parehong size. Kahit hindi mo nahiwain ng parehong, basta mahiwa lang siya. Bakit na di namin ito ginamit ng robot or blender? Kasi kailangan natin yung meaty na kamatis. So pag gumawa po kayo ng menemen na tinatawag dito, ayan, sa itlog, ito po direct na inahalo ninyo sa spaghetti. Yan po kasi ang hinahalo namin. Aside na organic siya, alam natin ang mga sangkap na ginamit dito. I-slice mo lang siya ng maliit. Ngayon, umpisa natin ng paggisa ng sibuyas na puti. So, 3 sibuyas na puti po ang nilagay ko dito. Sa pag-preserve po ng pagkain ito, napakadali lamang po. Napaka-healthy pa at napakamura. So, lalagyan mo na ng olive oil ang sibuyas. Samantalang, ang kamatis mo naman ay lalagyan mo ng 4 na sandok na asin. 3 sandok na asin, okay din po. Pero ang ginagamit ko usually 4. Kasi pag nagluto po ako ng itlog or mga ulam, hindi na po ako naglalagay pa uli ng maraming asin. So ito po enough na asin. Pwede kayong gumamit ng asin na native, iodized salt o anong uri man ng asin. So ito na, nagisa na natin ang sibuyas. So ayan, pakukuluan na natin ang kamatis. Sa pagpapakulo po ng kamatis, it takes about 45 minutes bago siya kumulo. So from umpisa ng kanyang pagkulo, yun po ay orasan ninyo mahigit 1 oras na luto na po yung kamatis. So ito po ang sibuyas ay luto na at lalagyan natin ng bell pepper. So lalagyan din natin ng olive oil ang kamatis. Ang olive oil na ilalagay nyo dito sa 10 kilong kamatis, ginagamit ko po ay kalahating kilo or 500 ml na olive oil. Kasi po, pag niluto nyo po ang kamatis sa olive oil, nagre-release po yan ng lycopene. So very healthy. Yung ating pepper na may konting sibuyas. Slice lang ng kamatis kasi bis lang magkasya sa kaldero. Ayan. Yung kamatis dyan, sila nandoon. Yung kamatis, saka ko na sila paghaluin at ilagay natin sa mga garapon. Kalipas ang maraming oras at taon, ito na po, ayan, ito na po yung ating kamatis na after 5 minutes na pinakuluan. Ayun po, nakikita po nyo, meron siyang meaty ng kaunti. Ayan. O, diba? Napakagandang tingnan. So, pag ilagay nyo yan sa bottle, ilagay nyo yan sa mga bote, masarap po yan siya talaga at maganda ang kanyang kamatis. Kasi tapos na po ako gumawa ng sauce nito. So, ito na po ang kinakailangan namin. Kailangan namin ng 10 bote nito. Konsumo po ito mula ngayong winter hanggang susunod na taon. So, ilalagay na natin ang nalutong bell pepper. So, ang tawag lang dito ay cayenne. So, ay ipaghalo mo lang at ipaghalo mo lang habang kumukulo yung kamatis. So, yung kalderong ginamit ko po dito ay kailangan niyang 10 liters po ito. So, malaki po talaga ang kalderong kailangan nyo para sa paghati at paghalo-halo ng mga sangkap ng inyong bottled pepper with tomato sauce. So, ito na po yan. Paghaluin lang natin habang ito ay mainit. At nakikita ninyo na hindi po durog yung kamatis at hindi rin po durog yung bell pepper. So, habang mainit pa siya na kumukulo, kailangan mong isalin na ito sa mga bote. So, ayan. Ang aking chimi na naman ay naglagay na nito sa mga bote-bote. So, ingat lang po tayo kasi medyo mainit po to dahil ito po ay kumukulo pa. So, habang mainit siya, ilagay mo na siya sa bottled water. Ay, sa bottled na yan. Garapon. So, ayan, tatakpan ni sir at kailangan gamitin mo ang iyong lakas sa pagsara nito. Tapos, ito na yung kanyang finished product. So,
Bago po pala ang lahat, bago nyo takpan, kailangan linisan nyo ang lid or bunganga ng mga bote na ito para wala pong tulo-tulo at di po akyatin ng pagkapanis. So ito po si Sir, siya po ang naghiwa, siya ang nagluto, siya na rin ang maglagay nito sa mga bote at mga takip. Samantalang si Imda ay taga-video lamang. So 1, 2, 3. O ayan, isara mo na. Ayan. Very good ka talaga, Sir. May kwenta ka talaga. O, ayan, isang bote. So, ang mahigit po sa 11 bottles ang nagawa namin dito. Samantalang ako naman uli dito, syempre para makita din naman ako sa video na kala nyo siya lang ang gumawa. Ako din, marami na akong sinalin dyan sa mga loob ng mga bote-bote dyan, sa kanya 3-4 lang. So, mostly, ako po ang naglagay ng mga kamatis yan sa bote. So, tinitiis ko kasi sobrang init ng taon. Muntik na akong mapaso dito. O, ayan, ilagay mo lang dyan, punasan mo yung bunganga at ipasara mo na siya kay Sir. Tuloy, kailangan nyo po ng lakas ng lalaki. So, kailangan sila po ang magsara yan kasi kailangan lang higpitin ang pagsara niyan sa mga bote para hindi po mag-leak. Ang isang bottled tomato yan, naglalast po yan ng 7 to 8 years na naka-preserve ng ganyan. Ito po ay kalimitang ginagawa talaga ng mga Mediterranean people. So, hindi lamang po to sa Turkey. So, all around these countries, they are making this tomato sauce. Sa Europe po, gumagawa rin po ng mga ganito ang mga tao doon kasi pag winter po, yung mga kamatis po ay hindi mo makikitang presko. So, expected mo talaga yan na ang mga kamatis ay galing sa ibang bansa, exported. So, pag sinasabing exported, yan po ay genetically motivated na pagkain. So, may GMO po yan. So, ito, kamatis ng mga farmer at ikaw ang nagluto. So, alam mo ang nilagay dyan. So, kailangan ko pa ng mga extra bottles kasi kinulang po yung malalaking mga bote ko. So, ayan, may maliit po kang 2 extra na maliit na bote. So, ayan, mag-sunlid na naman si Inday dyan. So, pasensya na kayo sa itsura ko dyan, na mukha kong chimiaa. Kasi pag sa bahay, ang ginagamit ko lang po talaga ay duster. Yung binili ng nanay ko sa barter na duster. So mga ka-friends, madali lang po talaga gumawa ng bottled na pagkain ito. Pakuluan mo lang siya ng 45 minutes to 1 hour at yun na po ay luto na. Ang iba po gumagawa nito, fresh nilang sinasalin sa bote. Hindi rin po siya masisira basta maganda ang pagkagawa. So ito na po ang finished product natin. Kailangan yung ipataob ang bote dyan mga 1 linggo, 2 linggo para makita nyo kung may mold siya. So yan na yung gawa naming kamatis para sa susunod na taon. Okay, kita-kita na naman tayo sa susunod na taon. Sana may natutunan kayo. Kahit anong prutas po at mga gulay dyan sa Pilipinas, pwede nyo i-preserve. Kailangan nyo lang ng matibay na bote, bagong takip. At dapat ang lugar niya is hindi masyado mainit. Or wag nyo pong ilagay sa ref or sa kwarto lang na may circulation na hindi masyado mainit. Mas okay po ito sa mga bayan na malalamig. At na makilala sa lugar na bagyo. Ayan, maganda po ito gumawa kayo ng mga preserved na pagkain. So, aside na kakain kayo ng pagkain by season, very healthy pa kasi alam nyo na kayo ang gumawa at alam nyo ang anong nilagay ninyo na walang chemical na halo.